Sa kulungan ng bagsak na isang babaeng nagpanggap na pulis sa Quezon City. Yan ay matapos siyang mahulihan ng cruciate vape na hinihinalang may cannabis oil. Pasintabi lang po. Ang sospek kasi na matupa raw ng dumi ng tao sa istasyon ng pulis. Balitang hatid ni James Agustin. Ganyan ka na naman. Ayaw paawat ang nagwawalang 29 anyos sa babae nang dalhin sa barangay hall ng San Roque, Quezon City noong Martes. Pinusasa ng babae matapos mahulian umano ng 1 gramo ng kush at vape na may hinihinalang cannabis oil. Bakit pulis ka? Pulis ka! Kaya ka nasasampan eh! Ayon sa mga taga-barangay, nakatanggap sila ng tawag na nagwawala ang babae sa LTO Extension Office sa 20th Avenue. Nagulat na lang po kami, pinagmumura po kami lahat. Sabi niya, nasi CR ako. Di after nang nasi-CR siya, so pagdating namin sa banyo, nagsisigaw, nagwawala. Pinagsisipa po yung pintuan namin, so nawarat po lahat. Lahat ng mga gamit doon nasira, yung bowl, binasag niya din. Sa video na ito, kita na binabato ng babae ang mga taga-barangay habang nasa loob siya ng comfort room. Matapos niyan, binuhusan pa raw ng babae ng tubig ang printer, sinipa ang 2 handheld radio at sinampalang isang lalaking estudyante. Sa nirentahang sasakyan ng babae, nakuha ng mga otoridad na nakasilid sa maleta ang ilang athletic uniform ng PNP. Sa imbestigasyon ng pulisya na pag-alaman ng ilang oras bago ang insidente, may nabanggang motorista ang babae sa EDSA na kanyang tinakasan. Nagpanggap pa umano ang babae na isang pulis. According sa witness, naka-uniform siya ng athletic uniform na pulis. At nagsisigaw doon na nagbabanta na pulis ako, pagbabariling ko kayo. Nung dadaling na siya sa traffic sector 3, tumakas siya, naiwan yung MMDA na responde sa kanya. Nang dalhin sa Cubao Police Station, hindi pa tumigil sa pagwawala ang babae kahit nasa detention facility na. Nasira niya yung bowl, yung dumi ngayon na tinapon niya doon sa labas ng custodial facility natin. Ano mga dumi po nun? Yung dumi ng tao. 2 tao ang tinamaan ng dumi, kabilang ng isang pulis. Tinanong namin ng sospek kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Ang unang aligasyon ay nagwala kayo sa barangay, may sinampal po kayo na estudyante. Mali. Hindi yun ang unang aligasyon. Mayroon daw po kayong tinakasan na naka-uniforme pa kayo ng pulis, nagpapanggap kayo ng pulis. No? Mali ulit. Wala naman siya pahayag ukol sa nakuhang droga. Maharap ang sospek sa patong-patong na reklamo, kabilang ng physical injury, threat, usurpation of authority, unjust vexation, disobedience to a person in authority, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, may nakikitang pagtaas ng 40 hanggang 70 centavos kada litro sa gasolina. Posible namang may rollback na 10 centavos o taas presyo na hanggang 20 centavos ang kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, posibleng magkaroon ng 10 centavos kada litrong taas presyo. Maaari pang magbago yan depende sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Kabilang sa mga nakakaapekto riyan ang posibleng pagkaantala sa supply ng produktong petrolyo sa international oil market. Ilang kalsada sa Baler, Aurora ang binaha. Nagmistulang ilog ang kalsada dahil sa halos magdamag na pag-ulan. Problemado rin ang drainage system sa lugar. Abot binti ang tubig sa ilang parte ng kalsada. Hirap ang ilang motorista sa pagdaan. Nalubog din sa tubig ang ektaryang taniman ng tabako sa Rojas Isabela matapos umapaw ang mga kalapit na ilog at irigasyon. Patuloy na inaalam ng LGU ang halaga ng pinsala. Ngayong Biyernes, apektado pa rin ng amihan ang Aurora, Isabela, maging ang ilang pang bahagi ng Luzon ayon sa Pag-asa. Shear line naman ang magpapaulan sa Quezon Province, Bicol, Mimaropa Region at Visayas. Dahil sa amihan, maalon ngayon at delikado pong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa ilang baybayin ng Cagayan at Isabela. Naitala ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet. 15.8 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23 degrees Celsius dito sa Quezon City. Arestado ang isang lalaki sa Caloocan dahil sa pangmumolestya umano sa kanyang babaeng anak sa Cebu na nooy 15 anyos pa lang. Balita hatid ni Jomar Apresto.
May kaso ka sa Regional Trial Court ng Branch 62, Ostrov City sa sexual assault. At samantala, kasama ka muna sa amin yan. Bitbit ang warrant of arrest, hinuli ng mga tauhan ng Barbosa Police Station ang lalaking ito sa Caloocan City. Yan ay matapos niya umanong molestyahin ang kanyang 15 anyos na anak na babae sa Cebu noong 2023. Lasing siya, may pinasok siyang kwarto, akala niya daw yung pinasok niya is kwarto nila, and then niyakap niya yung tao sa loob. Yung pala anak niya. So yung anak niya nagsumbong sa lola. Yung lola naman nagsumbong sa asawa mismo ng suspect. So yung asawa nag-file ng kaso. Agad daw nagtago sa bahagi ng Sampaloc, Maynila ang akusado at namasukan bilang tindero. Tumagal ng 1 linggo ang surveillance ng mga otoridad hanggang sa tuluyan na siyang maaresto sa isang gusali sa Bagumbong, Caloocan. Ayon sa 43 anyos na akusado, 1 taon na umano siyang hindi pinagbibigyan makipagtalik ng kanyang misis, kaya niya nagawa ang krimen. Siguro po ganun mangyayari po, ganun po. Mayaka pero na galaw po, hindi po. Siguro may may bahagi rin na nasagi kung na hindi ko maselan. Humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Nakakausap niya rin daw ang kanyang pamilya at nagpapadala siya ng sustento sa kanila. Sa ngayon ay mananatili sa kustodiya ng Barbosa Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. May nilunsad na ring proyekto ang isang barangay sa Quezon City pangontra sa lamok na may dengue. Yan ang proyektong Lumang Gulong, Palit Hollow Block ng Barangay Matandang Balara sa Quezon City. Batay sa ulat ni Alan Gatos ng Super Radio DZBB, papalitan ng barangay ang mga gulong ng hollow blocks bilang pamatong sa bubong ng mga residente. Sa ganitong paraan, walang maiipong tubig at pangingitlugan ang mga lamok. Dadalhin naman ang mga ipapalit na gulong sa Materials Recovery Facility ng barangay. Sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, maaga pa lang dagsana ang mga residente sa Barangay Hall para ipalit sa pera ang kanilang mga nahuling patay o buhay na lamok at kiti-kiti. Bahagi yan ng kanilang programang Piso sa Mosquito Project. Nauna lang sinabi ng Department of Health na maganda ang hangarin ng proyekto pero mas mainam na ipatupad ang palit basura. Kasama rin sa 5S strategy ang search and destroy ng mga pinamumugaran ng lamok na tiyak daw na mas epektibo. Paalala ng DOH, huwag silang kalimutang konsultahin kaugnay sa mga proyektong pangkontra dengue. Para sa mga miyembro ng PhilHealth, may dagdag benepisyo para sa inyo. Yan ang Outpatient Emergency Care Benefit Package ng PhilHealth na nagsimula noong February 14. Nakapaloob dyan na may matatanggap na ring benepisyo mula sa PhilHealth ang mga pasyente kahit hindi na-confine pero dinala sa emergency room. Sakop nito ang accredited Level 1 hanggang Level 3 hospitals. Sa panayam ng unang balita kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, sinabi niyang hindi ito case rate o package na may nakatalagang amount. Depende ang benepisyo sa ginawang treatment o anong ginawa sa ER. Pasok dyan ang mga nanatili sa emergency room nang hindi lalagpas sa 1 araw pero hindi na-admit. Kasama sa sasagutin ng benepisyo ang ER fee, supplies, laboratory, gamot at doctor's fee. Pero may limitasyon o cap din sa bawat item.